Mga guys, tara let's at pupuntahan ang mga alagang biik. Yun na yung aking alagang aso. Yan. Okay, andito na tayo mga guys. So, bibisitahin natin ang aming dalawang inahin. Yan si Timay. Higit 7 buwan na sila. Then, ito naman si Lucky. So, dalawa yan sila. So, 7 months higit na sila nung January 24. So, yan yung mga inahin namin na binabalak na gawing inahin. Yan, so 7 months old sila. Then, kakatapos na nilang i-inject ng EDA. Yan sinasabi ng aking husband na para daw, ano yun, tawag doon, sa uri ng pag-i-inject sa inahin na malapit na siyang baga kung sa ano pa is i-inject na ng artificial para mabuntis na mga guys. Kasi 7 months higit na sila eh. So, kailangan nilang i-inject. So, ang gawin lang namin is artificial lang daw na pag-i-inject para sila ay mabuntis na dalawa. So, sa inyong kaalaman mga kababoy, so, akala nyo magkapatid yan sila pero hindi. Magkaiba sila ng lahi. Kasi itong isa is Dorok with lahing Pitrain at saka ito naman is Yorkshire. Kung hindi po ako nagkakamali. Yan. So, hindi yan sila magkakapatid mga guys. Magkasing edad lang po kasi yung lamang nila is 4 days lang po. Ito yung naunang ipinanganak at saka ito yung magkasunod lang. No, parang 4 days lang doon ata yung yung lamang ng araw na ipinanganak sila. So, nauna si Lucky, din sumunod naman si Timay. So, 4 days yung lamang nila. Then, baka magtatanong kayo kung bakit hindi sila nag-aaway. Kasi maliit pa lang sila. Ang kanilang kulungan mga guys is inisa lang po ng buyer na pinagpalitan namin ito. Kaya, sa hindi ikinatagal ng panahon ay naging close sila. Parang tao din. Sa una lang ay nag-aaway. Then, pag dumating na yung time, magkakasundo na rin. Lalo na pag inisang bahay mo sila o isang kulungan na lang din. Yan. So, minsan, medyo nagbabangayan din sila. Parang tao din. Pero, okay lang. O, yan. Tingnan nyo po. Hi, Timay! Hi! Nagugutom na yan sila mga guys. Pero hindi pa kasi time na oras na pakainin sila. Kasi yung time na pakainin sila is noong una is 3 times a day. So ngayon ginawa na lang namin na 2 times a day kasi masyadong mataba itong si Lucky. Kasi nang binili namin siya sa may-ari mga kababoy is nagkakakilo siya ng 123 kilos. So, ang advisable daw na gawing inahin is dapat bago siya pagkakastahan na magiging isang inahin is dapat 120 yung advisable yan. Sorry mga guys. Dumumi si Lucky. Yan. So, pinag-diet namin si Lucky. Yan. Itong si Timay naman, binili namin siya sa kilong 109. So, 14 yung kilos yung naman ni Lucky kay Timay-may. So, kasi isang kulungan lang sila muna mga guys eh. Isang kulungan lang sila muna. So, kung ano yung diet ni Lucky, ay ganun din yung diet ni Timay. Kaya nga, kasi malapit na silang i-inject ng artificial na pag-i-inject para mabuntis mga kababoy. So, yan. Kasi, yan yung mga bahay nila.
tawag dito is gestating pin. Okay, paglalagyan ng mga inahin para prepare for i-inject ng artificial yan. Ito yung pinagawa ng aking husband. Yan yung pagkainan nila. Tawag dyan, para daw mas madaling tawag doon, para mas madaling linisin yung pagkainan ng baboy. Kaysa gawin mong parang ganito, parang kanal, linlagyan mo ng pagkain dyan. So parang mahirap linisin or linisan. Kaya yan, pinagawa namin ng ganyan. So dapat daw sa pagkainan ng baboy, mga kababoy, dapat daw stainless yung yung gagamitin mo na pagkainan nila. Kasi pag hindi stainless, mga kababoy, maaari itong maging tawag doon, tuktukin, di ba? So magkakaroon baka ng infection yung baboy pag makakain siya ng tuktok or taya, di ba? So yan, stainless yan, mga kababoy. So ngayon, ganito na yung nila, ginawang gestating pin ng aking husband at saka ng aking anak. So yan. So sabi kasi niya is mga 1 week or higit 1 week bago ilagay dito yung aming dalawang inahin na si Timay at saka si Jackie. Si Lucky pala. Si Timay at saka si Lucky. So ilang days na lang papatitigasin lang namin yung semento na ginawa nila. Kasi kagagawa lang nito mga kababoy Parang pa lang. 4 days pa lang na ginawa ito. So hindi pa matuyo na siya, pero parang amoy semento pa, mga kababoy. Kaya patatagalan konti bago ilagay dito yung dalawang inahin namin, mga kababoy. So ito yung gawing bahay ni Timay at saka ni Lucky. So baka magtanong kayo, mga kababoy, kung bakit tatlo yan, na dalawa lang yung inahin namin. So dalawa lang muna yung ilalagay dito. Then meron lang kaming isang bakante. Kasi pag time na gusto mo nang magkaroon ulit ng inahin or gusto mo ulit magbili ng inahin, so madali na lang kasi may bakante na isang bahay or gestating pin, di ba? So yan, nilagay muna ng takip, mga guys, dyan sa unahan, kasi minsan kasi may mga pamangkin na pumupunta at baka kanilang laro-laruan or akyatan dan sa itaas. So yan muna. So pag i-update ko naman kayo, mga kababoy, if inilagay na namin dito yung dalawa naming inahin na si Lucky at saka si Timaymay. So yan, ito muna yung tentative na bahay nila. Yan lang muna, mga kababoy, kasi nagsisimula pa lang kami sa dalawang inahin. Yan. Binili namin ng 6 months old pa yung baboy na inahin namin na dalawa. Yan, kasi nagsisimula pa lang. So yan lang muna. Okay. So please subscribe na lang ng aking YouTube channel. Okay, Michelle Ibasan. Para ma-update din naman kayo sa aking mga alaga. At malay ko or malay natin, di ba? Baka madagdagan itong dalawang inahin ko. Dalawang inahin namin nag-i-invest. Di ba? So sa support nyo, mga kababoy, is magtutulungan po tayo. Di ba? So hi Timay. Hi. So maya pa yung oras ng pagkain nila. Mga 5 is, ang oras kasi ngayon is 4:15. So mga 5 PM pa. So malapit na. Yan. So bye-bye, mga kababoy. So update ko na lang kayo pag makalipat na dito si Timay at saka si Lucky. Yan yung bagong bahay nila. Okay, bye.